Noong Hesukristo. Muli magandang gabi po sa inyong lahat. Alam niyo po itong panauhin ng ating Panginoon, mga Pariseo, at ganun din nagsama pa ng ilang mga tauhan ni Herodes. Ay kung bibigyan natin sila ng pangalan ngayon, sila yung tinatawag nating mga bashers ng Panginoon. O kaya naman ay maaaring sabihin din natin na bullies. They are bullying the Lord. O pwede rin naman na ituring natin na sila ay mga taong sumasalungat sa katauhan at sa mga itinuturo ng ating Panginoong Hesukristo. At dumating na nga yung mga pagkakataon na kung saan ay nais nilang masilo ang ating Panginoon. At ang mga ito ay may tuturing nating mga tuso, mga matatalino rin, no, sa pamamaraan ng pagsilo sa isang tao o kung paano nila matatrap ang isang tao higit sa kanyang testimonya at ganun din ay sa kanyang mga itinuturo at pang-araw-araw na pamumuhay. At ngayon, ano ang naging pamamaraan nila? Ay ang pagtatanong kung naaayon ba sa kautusan na magbuwis sa Cesar o yung Cesar kasi o Caesar, no, ito ang namumuno sa Imperyo Romano at sila ay nung panahong iyon ay nasasakop ng napakamakapangyarihang imperyong ito. At ang tanong nga ay tungkol sa pagbabayad ng buwis. Naalala ko tuloy yung isang kwento na kung saan meron daw isang binatang nais na subukin ang talino ng isang matanda sa kanilang lugar. At sabi niya ay tatanungin ko itong matandang ito. Ang kanyang gagawin ay meron siyang hawak-hawak na ibon. At tatanungin niya doon sa matanda, ito hubang ibon na ito ay buhay o patay? Ay pag sinabi na ilalagay niya sa likod yung kanyang kamay. At pag sinabi ng matanda na ang ibon ay buhay, o ay kanya lamang pipisilin yun at yun ay mamamatay na. O kaya naman ay ang ibon ay patay, ay di ba paliparin na lamang niyang ibon, no? Parang maalin kung anong isasagot ay maituturing na mali. Pero sabi nga doon sa kwento, ay sabi ng matanda ay yung buhay ng ibon ay nakasalalay sa iyong mga kamay. Well, bagamat hindi pinag-uusapan kung saan nakasalalay, ano ang paghuhusga dito sa ating Panginoon, no, ay buong katalinuhan niyang tinugon ang katanungan. Hindi natin pwedeng basta siluin ng Panginoon eh. No? Hindi lang siya may wisdom. He is the wisdom. At kumuha ng denaryo. At sinabi, oy, kanino bang mukha na andyan? O hindi ibalik nyo kay Cesar kung ano man ang na-produce nila. No? Ibalik. Wala namang problema yon. Pero, kung titingnan natin, ay may mas malalim na nais ipahatid ang Panginoon sa kanyang nakikinig nung panahong iyon at sa ating naririto. Bakit tayo naman ay malimit sa hindi? Ay sumusunod sa mga patakaran ng gobyerno. Kung sino man ang namumuno sa atin, o ay pag hindi ka naman sumunod, ay malimit ay binibigyan ka ng karampatang parusa sa ating mga protocols ngayon. O itong pagmimisa natin, pag sinabing ganun lang karami, abay pinagsusumikapan natin ganun lang karami. Pag sinabihan tayo na magsuot ng face shield, magsuot ng face mask, mag-social distancing, pati pangungumunyo natin, o ay tayo na may sumusunod. Nung lockdown, ay dito mo makikita na ang mga tao ay namirmi sa kanilang mga bahay-bahay. Nang sa gayon ay mapagbigyan kung ano man ang binabalak ng gobyerno. And, ayan, yung kung taxation ng pag-uusapan, ganun din. No, kung karapat-dapat ka magbayad ng buwis, ay tayo na may sumusunod. Pero mayroong mas malalim na pagsunod ang gustong gawin ng Panginoon. Kung ibibigay mo kay Cesar ang dapat kay Cesar, ay ibigay mo sa Diyos ang dapat ay sa Diyos. Ay, paano naman yun?
Tayo ba'y nakatupad na? O patuloy na nagsusumikap na tumupad, na may bigay, may balik, may handog sa Diyos ang karapat-dapat. Maging ito man ay ang ating sarili, maging ito man ay ang ating mga kakayanan at talento, o di kaya naman ay ang mga resources na kung saan ay ginagamit nang sa gayon ay mapalagana pa ang pananampalataya sa pamamaraang pagmimisyon. O kaya ang Mission Sunday ngayon ay maring ituring natin na ito ay pagtugon, ito ay pagbibigay, pagbabalik sa Diyos, nang nararapat ay sa Diyos. Ang ginamit pong tema ngayon sa ating Mission Sunday ay yung kay Isaiah, yung Here am I, send me. Andito ako, Panginoon, andito kayo. Mga kapatid, naghihintay ng pagkakataon, naghahanda ng ating mga sarili, nang sa gayon ay tayo ay maging kabahagi ng misyon. At sabi nga ni Pope Francis, paalala niya na ang misyon ay isang malaya, free and conscious response to God's call. A call to mission can only be discerned when we have a personal relationship of love with Jesus present in His church. So, ang pagbabalik sa Diyos, ibigay sa Diyos, ang nararapat ay para sa Diyos. And so in the context of our celebration, ay di ang kamalayan, una't higit, tungkol sa mga gawain, sa pagpapalaganap ng pananampalataya, pagpapalaganap ng mabuting balita. No, alamin natin na ang dami nating mga kapatid, no, dito sa Pilipinas at nasa ibang lugar na nagbabahagi ng pananampalataya, no? Nang sa gayon tayo ay makatanggap ng biyaya at makasapit sa kalangitang pangako ng ating Panginoon. At meron ako isang nabasang pagninilay. Sabi niya doon, yung kamalayan at higit sa lahat ay ang pagkilala sa biyaya na ibinigay sa atin ng Panginoon. Yung bang ang pagmimisyon daw ay bahagi ng ating pasasalamat sa Panginoon. O sa ating social media, ang dami ng mga ganyan, ano? Yung sasabihin na, kung ikaw ay nagising ngayong umaga, kung ikaw ay may pagkain pa sa iyong lamesa, kung ikaw ay walang sakit, ang iyong mga mahal sa buhay ay patuloy pa rin sa kanilang pakikiharap sa ating mga pandemya, at higit sa lahat ay pagdating ng gabi, ay ikaw ay may bahay na masisilungan, ay ikaw naman ay mag-type ng amen, o kaya naman ay mag-type ng thank you sa Panginoon. O may nabasa pa akong isang send sa akin, sabi doon, every gising is a blessing. Ano? But of course, it's not only the gising, sabi ko nga, kundi ang nag-uumapaw na binibiyaya o biyaya sa atin ng Panginoon. And to give Him back what belongs to Him. No? Higit ay ang ating pagiging yung kamalayan sa pagmimisyon at pakikibahagi. No? At yan ay gagabayan, no, ng ating Panginoong Jesucristo. Yung sabi nga rito ay ang lahat naman ng ito ay nag-uugat sa ating Panginoong Jesucristo. And maybe that's the inspiration ng kaming may kasama akong dalawang seminarista ay nag-ayos nitong kahit papaano ay makapagsabing tayo ay nagdiriwang ng Mission Sunday. Yung mga colors na yan po, no, ay considered as the colors of the different continents. And of course, ang ating Panginoong Jesucristo ang siyang pinagtatalian ng ating paglalayag, no, ng mga sails natin, because we believe that He is the one leading us to this mission entrusted to us by our Lord Jesus Christ. So, yun po, no? Tayo ngayon ay nakinig sa salita ng Diyos, na kung saan ay pinapaalalahanan tayo ng Panginoon na sige, tayo ay makiisa sa pamumuno, sa maaaring mabuting balakin ng mga namumuno para sa atin. Subalit, wag nating kalilimutan na meron tayong mas malalim na dapat tugunan.
At yan ay ang pagbabalik, no? Kung ano ang para sa Diyos. At sa ating pinagdiriwang ngayon ay ang pakikibahagi sa kanyang misyon. Pahabo lang, alam niyo po, kahapon kami ay mayroong isa po kaming misyonero na inilibing, no? Si Father Leonardo Mercado, si Father Lenny, na kung saan ay binuhos niya ang kanyang buhay, no? Sa pamumuno, sa paaralan, sa pagpapahayag ng mabuting balita, sa paraang pagtuturo, higit sa lahat ay ang filosofiya at teolohiya. At alam niyo po, isa lamang yan sa napakarami nating mga misyonero na nag-alay ng kanilang buhay, na minarapat nilang ibigay ang kanilang sarili sa Diyos, nang sa gayon sila ay maipadala, no? Send us, Lord. Sila ay pinadala kung saan kami naniniwala na ang Espiritu ang siyang gumabay at gumagabay sa aming mga gawain, no? Sa ating gawaing pangmisyon. So yun lamang po, at hiling ko ay patuloy nating ipagdasal ang misyon, ang gawaing pagmimisyon, mga misyonero, mga misyonera, and of course we contribute in our own ways. May it be financial support, yan, may mga seminarista tayo na tinetrain, no, para maging pari, may mga missionaries tayo na sinusuportahan, lalo na sa mga mahihirap na bansa. Itong ating Christ the King Seminary, no, ay nagiging siyang punlaan ng mga magiging tagasunod o misyonero ng ating Panginoong Jesucristo. At tayo rin, no, tayo nawa ay maging handa sa pagtugon sa tawag ng Panginoon na makibahagi sa kanyang gawaing pagmimisyon, at sa ganung paraan ay maibalik natin sa Panginoon ang mga biyayang ating tinanggap at patuloy na tinatanggap. Amen.